Ito yung aking pagsusuri diyan. Buhat ng yung lumantad po si Boying Remulla ngayon. Alam na natin 'yan, mga legal luminaries, 'yan no, mga payo-payo. Hindi po maglalakas loob 'yan si Tito Soto by himself. Kasi alam naman natin na komedyante lang 'yan eh. Hindi po obra na durugin nila si Tito Soto. Parang ang point ni Tito Soto diyan, putya, ibinala niyo ako tapos hahayaan niyo akong mag-isa rito. Tulungan niyo ako, hindi po pwedeng ako lang 'to kasi durog-durog ng pagkatao ni Iskul Bukol eh. Ha? Sinabi lang Supreme Court versus One Ball University. Ano pa laban ni Tito Soto doon? Wala na, durog na. Okay. Tapos seemingly walang connection, unconnected. 'Di ba? Pang one ball lang talaga eh. 'Yun ang hindi kayang i-explain ni Tito Soto eh. Paano nangyari na tinututulan mo lang, may pagtutol ka lang sa desisyon ng Supreme Court, bakit ang conclusion mo agad, mag-chacha tayo, mag-charter change? Yun ang hindi na kayang ipaliwanag ni Tito Soto. Paano papasok? Kumbaga, dahil may kahinaan nga po si Tito Soto, kumbaga, meeting, malamang pinag-usapan nila yan. O ito ang conclusion natin dyan, dapat mag-charter change tayo. O, di ba parang out of the blue, charter change? Ha? Talagang iskul bukol ka. Sa kawalan po, parang dapat may mga tulay yan eh. 'Di ba? Tutol ka lang muna sa Supreme Court. Minadali ni Tito Soto, hindi marunong magpahinog. Dapat kasi doon pasasamain mo muna yung Supreme Court, 'di ba? Na tipong ito ay Duterte Court o kung ano pa man. Tapos sabay papasukin mo pag masama na sa tingin ng tao yung Supreme Court, papasok mo ngayon yung para mabago natin yan, charter change. Dahil nga may kakulangan si Tito Soto dun sa mga palipaliwanag dahil one ball nga eh. Kaya nangyari, dinirekta niya. May kulang eh. Ako tingin ko may kulang dun eh. Ang purpose mo, pasamain mo muna yung Supreme Court. Hilut-hilutin mo muna. Pag napasama na yung Supreme Court, kinakailangang baguhin. Hindi kaya manghilot ni Tito Soto. Wala siya. Kumbaga sa basketball, i-press the ball mo lang muna. Press the ball lang. Kasi lamang tayo eh. May oras pa eh. Hindi kaya ni Tito Soto yun. Nakukuha niyo ba? Okay. So, ibig sabihin, na-direkta niya kagad. Mali yung Supreme Court, kaya mag-chacha tayo. Puta, hirap ngayon habulin. Ano koneksyon yan? Sabi lang ng mga tao. Iskul bukol ka talaga. One ball ka talaga. One ball lang ang makakaisip niyan, di ba? Kapatid. Kailangan ng umentra ni Boying. Wala nang kayang ipaliwanag si Tito Soto eh. Nakukuha nyo? Kaya entra na yan si Boying. Ngayon po, ayan yan, no? Talagang meron, sabi na sa inyo, sino ang nasa likod ng mga diskarte na to ni Tito Soto. Ngayon, lumantad na. Hindi na kayang sumagot ni Tito Soto. Kinakailangan na sumagot yung mga magagaling. Ayan na yan. Kaya magiging laban na yan, it's between Ombudsman versus Supreme Court. Yan po yung makikita nating balik-taktakan sa mga susunod na araw. Kasi ang aga na eliminate nung Senate President eh. Walang katotoran. Maaga siyang ginibana. Saan ka ba graduate? Sa Iskul Bukol? Sa One Ball University? Kukwestiyonin mo yung mga Supreme Court? Ito po, may laban-laban to. Mahilab-hilab to. Ito po, Supreme Court versus Ombudsman. Maganda-gandang laban yan. Kaya popcorn tayo dyan. Naintindihan nyo na ngayon. Dahil dyan, tapos na tayo. Okay. Okay, eto po tignan po ninyo yung senaryo na to.
kung papansinin natin, magkakaugnay po yan eh. May kaugnayan po lahat yan. Yung Chacha, yung impeachment ni BP Sara, yung investigasyon nila sa Blue Ribbon Committee. Di ba? At lahat ng to, ultimately, ang ko-question ninyo, sino ang makikinabang sa lahat ng play na to ni Soto? Una nilang diskarte. Balik lang natin ng konti Kinakailangan po kasi mapagtagni-tagni natin yung mga pangyayari. Hindi po to isolated cases. These are not isolated cases na nangyari ng hiwa-hiwalay. Magkakaugnay po to. Balik lang tayo ng konti. Please bear with me. Yung mga ngayon lang po umabot at nasa kalagitnaan na kayo, simulan nyo lang po kasi baka malito kayo eh. Ito po ang pangyayari, di ba? Kung matatandaan natin, Blue Ribbon Committee, nagsimula po tong Senate, Blue Ribbon Committee, sino? Si Marcoleta. Poco si Marcoleta. Si Marcoleta mahilig niya. Gusto pala ng Pangulong magpasikat si Pangulong Marcos eh. Sinabi niya sa kanyang SONA. Sabi niya sa SONA niya, mahiya naman kayo. Yan, no? So, supposedly, binubulgar ni President Marcos yung gobyerno niya na maraming magnanakaw. Mahiya naman kayo. Yung hindi niya may pagtanggol yung flood control dahil panay ang baha, nag-iba ng diskarte si Marcos, binanatan niya yung sarili niyang gobyerno. Kung paano niya nagagawa na babanatan yung sarili niyang gobyerno at siya lumalabas na bida, si Marcos lang po ang tanging nakakagawa nun. Di ba? Hindi po yan kayang gawin ng isang normal na presidente. Tanging si BBM lamang ang kayang magpalusot na binabanatan niya yung sarili niyang gobyerno na punong-puno ng korupsyon at palalabasin niya na siya yung bida dahil siya yung nag-e-expose. Hindi po yan gagawin ng normal na gobyerno kasi kung ang normal na gobyerno ay hindi korap, in the first place, hindi niya i-allow na mangurap ang kanyang mga tauhan. Okay, tanging si BBM lang po ang nag-e-expose ng sariling baho ng kanyang gobyerno. Pero gusto niya at the same time na palabasin na eto punong-puno ng korupsyon tong gobyernong ito at ako ang bida rito kasi in-expose ko yung sarili kong gobyerno na punong-puno ng magnanakaw. Tindi, no? Okay. So sinamantala yan ng isang magaling na senador. Gusto mo pala na ma-expose yung mga magnanakaw. Sige, pagbibigyan kita Mr. President. Iimbestigahan natin, ilalantad natin ang mga mastermind ng pagnanakaw sa flood control. Direkta, magaling, focus yung ginagawa ni Marcoleta. Anong ginagawa ni Marcoleta? I-expose yung mastermind ng matinding pagnanakaw ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Di ba? Ang linaw nun. Pucha, papunta kanino? Ang mastermind papunta kay Martin. Deny. Hindi na pwedeng i-deny. Ang daming bala ni Marcoleta eh. Kayang-kaya niyang i-expose si Martin at tinatanggap na ng tao. Si Martin yan, si Martin. Si Martin yan. Si Martin. Ang nagiging focus na papunta kay Martin lahat. Natarantaan lahat. Kinakailangan matanggal sa Blue Ribbon hindi kasi umubra eh. Ito yung laro ni Marcos eh. Dahil gusto ko ma-expose sa mga magnanakaw sa aking sariling gobyerno, magtatayo ako ng ICI. Di ba? Papakita ko sa inyo na may ginagawa ko laban sa aking gobyerno. ICI. Pero sabi ni Marcoleta, ako Blue Ribbon Committee, kahit wala yung ICI, wala akong pakialam kung itatayo yan o ano.
mag-iimbestiga ko, tutukuyin ko, papunta kay Martin ang lahat. Dahil hindi nila kayang mapigilan yung galit ng mga tao papunta kay Martin. Yan, ginamit nila yung mga dilawan na yan. Sige, sabayan nyo yan. Mga ano yan, mga kakampi ni Marcos yan eh. Yung galit ng mga tao, no? Sige, sama kayo sa rally. Pero pagdating nyo sa rally, sabihin nyo na resign, hindi BBM resign. Sara Duterte resign. Yan po yung nangyari. Pinalalabnaw na nila. Nilalabnaw. Galit kayo, sige. Mga kurakot, bitayin. Sara resign. Asan yung kurakot talaga? Bakit si Sara ang pinagre-resign? 'Di ba? Lahat ng uri ng diversion. Pinakamalaking diversion niyang ICI. Wala, kita nyo, walang silbi. Ang ICI tinayo para tumigil lang sila sa kaimbestiga. Kita nyo HOR, hindi nag-imbestiga. Nakakahiya, di ba? Hindi sila nag-imbestiga. Lahat iniimbestigahan nila. Matatapos na sana yung kay Kiko Barsaga. Babalik na sana dahil sinuspend nila. Iimbestigahan na naman nila uli. Pero never silang nag-imbestiga sa flood control project. Ano katwiran nila? ICI. Nakita na ng tao walang silbi ang ICI. Bakit tayo nyo rin mag-imbestiga? Ano yan? Imbestigahan namin sarili namin? Ano kami bali? Divert lang. Sige, divert. Hanggang sa dumating ngayon, eto na. Ang pinakamalaki nilang diversion, yan nga. Impeachment. Ngayon, i-impeach si BBM kunwari. Sino mag-impeach? Yung mga kakampi niya rin. Wala rin mangyayari dyan. Sa impeachment kay BBM. Ang inaabangan nilang i-impeach si BP Sara. Naglabas yung Korte Suprema. Tama yun ang constitutional. Alam mo, reaction mo, hindi ako tumututol. Dapat ganun. Yung reaction naman nila Joel Chua, yung reaction ng mga congressman, tutol kami sa pasya ng Supreme Court. Pero wala kami magagawa kundi sumunod. Magkakaugnay ba yan ba dong sa sinasabi mo tsaka sa flood control? Opo. Tignan nyo po, nag-iimbestiga pa ba ang Blue Ribbon? Sino po namumuno na nga sa Blue Ribbon? Si Ping Lacson. Pag may nangyayari po na ganyan, distraction, pinapatulan nila yan. Bida yan. Ano po ang napipigilan? Yung Blue Ribbon investigation. Basta po hindi nag-iimbestiga yung Blue Ribbon na ilalayo yung issue, diversion po lahat. Gusto nilang ma-divert. Ito po, pinakamalaking diversion. Okay, automatic Tito Soto. Dapat tinutulan mo muna yung Supreme Court. Dapat pinakita mo muna, panghuling barahan nyo pa yun eh. Pag sira na yung Supreme Court, meron pa pala, di ba, yung Madriaga issue. Hindi kinagat. Miski yung mga bayarang media po, niloloko nyo naman kami. Masisira naman kami niyan eh. Doon pa lang magkaklase o magka-schoolmate si BP Sara at si Madriaga. Si Madriaga raw college, si BP Sara high school. Paano kayo naging schoolmate? Pareho sila ng school eh. Pucha, ang laking kalokohan nun, di ba? Hindi mo naman sasabihin schoolmate mo pag hindi mo kabatch. Ibig nyo sabihin, kung taga-UP kayo, may magsasabing taga-UP. Schoolmate ko si Carlos P. Romulo. Alam mo? Matagal nang patay yun nung ikaw pumasok sa UP. Naintindihan nyo po? Durog kagad yung Madriaga, di ba? Lahat po gusto nilang gawin yan. Mga paghahanting kung kani-kanino, atong ang. Di ba? Ngayon sumulpot yan. Ngayon nila pinainit yung mga atong ang na yan. Okay yan. ICC. Sino po ang pinagmumulan na meron ng warrant of arrest si Senator Bato sa ICC? Correct kayo dyan. Si Remulla. Diba? Si Remulla. Wala namang iba nagsabi niyan eh. Si Remulla nagsabi na
Again, huntingin si Bato. Bakit si Bato? Gumagawa sila na usap eh. Alam mo, kagat ng kagat yung media. Ha? Ba't sumusweldo pa? Hindi nagpapakita, sumusweldo. Nagtatrabaho po si Bato kahit hindi siya nagpapakita. Parang si Laila de Lima lang yan. Sumusweldo rin kahit nakakulong. Anyway, siyempre, sagutan. Pero hindi nila mailayo eh. Hindi nila mailayo sa flood control eh. Ang ultimate talaga nila, mayroon sila, bakit po nila ini-eliminate si BP Sara na nga uli? Kasi si BP Sara ang pinakamalaking tinik sa ambisyon ng kanilang amo. Yung amo nila, matagal nang may hangad na mamuno sa Pilipinas. Ang dami ng bintang sa amo nila, di ba? Chacha. Sa amo nila yan. Si Martin, ang nagchachacha. Diyan nagkaroon ng maisog eh. Alam nila na hindi sila mananalo kay BP Sara na presidente. Para saan yung charter change? Para palitan yung constitution para hindi na tayo presidential kasi hindi sila mananalo sa presidente laban kay BP Sara. Para palitan yung presidential, gawing parliamentary, may pag-asa, malaki yung pag-asa ng mga amo nila na maging prime minister. Bakit? Kasi mag-e-election lang, parang ang election yan, parang congressman. Members of parliament. Sila ngayong members of parliament, sila na ngayong mag-e-elect ng prime minister. Di wala na yung presidente, na-eliminate mo yung presidente, mamumuno ngayong prime minister, kaya nagchachacha. Kaya po nila gustong baguhin yung charter, yung ating konstitusyon. Para maipasok po nila yung nag-aambisyon na mamuno sa Pilipinas pero hindi pwedeng mahalal bilang presidente. Makakapamuno lang siya bilang prime minister. Mas madaling maging pinuno sa prime minister kasi iboboto lang siya dun sa lugar nila. Tapos yung mga naibotong member of parliament, sila ngayon magbobotohan, sino gusto nating prime minister? Mananalo na. Okay. So lahat po ng mga diversion na to, bakit nila dinadivert? Kasi papunta sa amo nila yung tinuturo na mga mastermind. Sino ba yung mga tinuturong mastermind? Di ba 3? Diyan sa Minority Report, sino yung tinuturo? Saldico, Martin Romualdez, tapos may isang question mark sa taas nila. Sino ba mas mataas pa sa kanila? Alam na natin yan lahat. Pero yung nasa taas nila, hindi na pwedeng tumakbo yan eh. Di ba? So, sino yung naghangad? Sino yung nililigtas ng mga to? Nakasuhan na ba sa ombudsman yung mga tinuturo na mastermind? Ano lagi sinasabi? Sa BRC, ano ang lagi nilang sinasabi? Walang ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez. Wala pa ring ebidensya sa lahat na nagturo kay Martin. Dinideliveran ng maletang pera. Wala pa ring ebidensya. May porsyento si Martin, sabi ng lahat, wala pa ring ebidensya. Anong uri ba ng ebidensya ang gusto nyo? Yung binidyohan ni Martin yung sarili niya na tumatanggap mismo, akin to galing to sa Okay. Ngayon, mapagtatagni-tagni nyo lahat, pati yung impeachment. Saan ba galing yung impeachment? Sa House of Representatives. Sino yung pinuno ng impeachment ng House of Representatives at that time na pinasa nila yan? Si Martin. Alam po natin yan. Lahat. Wala pong lihiman yan. Sino po yung sinasabing namuno sa mga